And for today's van life episode, magtatanghali na at kailangan na natin magluto ng ating tanghalian. Kailangan munang linisan yung mga shells na binili natin. Nadali. Kuya, yun. Puro yun. Yun, wala nang laman na titira. Habang ang lahat ay busy na sa pagluluto ng ibang putahe. Hoy! Pangatlong draw natin. Ngayon ko pala magagamit. Pinadala sa atin to, sponsored ng Potensic. Hindi lang camping ang pwede natin gawin dito sa Camp Sitio Tangal. Pwede dito magkaya. Pero ang susubukan natin ngayon ay ang i-drive itong ATV at ang UTV na tinatawag. Hoy! Hoy! Kuya, natatawa siya sa sarili niya. Kuya, gusto mo ng XADV? Good morning mula dito sa Camp Sitio Tangal. Dito yan sa Palawig, Zambales. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Tuyong-tuyo yung dagat. Kagabi matubig to eh. Low tide ngayon. Napuyat ako. Hindi ako masyadong nilalaw ng tulog. Nakantok. Pero kahit na maikli yung tulog ko, masarap yung tulog ko. Parang 3 oras lang ata yung tulog ko. Pero malalim. At maaga rin ako nagising. Pagising ko, yung karagatan tuyo. Pero hindi yan sad na kwento na tuyo yan. Kasi low tide lang yan. Benepisyo yan para sa mga lokal dito na mamulot o manusok ng mga pugitang naiipit sa mga bato-bato. Mga nagtatago-tago dyan sa mga bato-bato na yan. Marami mga pugita dyan. Yung mga pusit na malalaki. Octopus kung tawagin. Ay marami yan dito. Panibagong umaga. Panibagong simula. As always, sunset, sunrise. Gusto natin yan. Ganito talaga ako eh. Medyo late natutulog, late nagigising. Depende sa mood. Pero as much as possible, sinisikap ko naman na makatulog ng maayos. At kahit papaano ay nakatulog tayo ng ayos ngayong araw na to. Sobrang lawak ng lupain. As in sobrang lawak na wala kang makikita mga infrastruktura o mga buildings na gawa sa semento masyado. Hindi dahil ang lugar na ito ay hindi dahil sa walang plano ang may-ari ng lugar na to na gawing resort, pagandahin para in time or in the future maging isang resort ba? Hindi. Talagang preserve ng may-ari ang napakalawak na lupain na to para sa ganito. Nature lover ang may-ari eh. Pinipreserve niya
para kahit na mapalibutan na dito sa Zambales yung mga beaches ng mga malalakihang resort, at least meron pang 5 hectares na raw na may enjoy nating mga nature lover. Kaya kapag kayo ay nagbabalak pumunta dito, wala kayong makikita mga infrastructures dito na nakatayo. Mga CR lang ang pinatayo dito para sa inyo. Tubig, banyo, at si kuyang caretaker doon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Nandiyan lang yan, nakabantay sa atin, nakabantay sa inyo. Check ko lang yung ano natin, power storage natin kung ilan na lang. Never ko pa tong na-charge nung nung simula nang umalis tayo, nang simula tayong bumiyahe. Ilan to? 63%. So sa tinakbo namin kahapon na mahigit 100 plus, mahigit tapos 100 plus, sa tinakbo namin na 100 plus kilometers kahapon, parang 20% lang ang na-charge. Mabagal mag-charge yung sasakyan para dito kasi sobrang laki nito. Medyo mabagal ang kuryente na nakukuha para dito sa sasakyan para may charge itong ating power station kasi nasa 2,200 wattage to eh. So wala tayong problema kasi nga dahil 3 days 2 nights tayo dito, ito na yung chance at maganda naman yung sikat ng araw. Maghapon yan daw andito, buti na at may lilim tayo. Meron tayong meron tayong chance para mag-harvest ng solar energy. Kaya magbubukla tayo ng solar ngayon at ibababad natin sa arawan. Sigurado ako bago lumubog ang araw, sobra-sobra pang kuryente ang ma-harvest natin para mapuno yung ating Bluetti power station. Mukha lang siyang bag, no? Handy, pero solar panel ito. Tapos dito sa likuran niyan, merong wire yan dito. Kakabit natin yan doon sa ating power station. Titingnan ko kung aabot. Kung mahaba naman. Pag hindi, ilabas ko na lang yung power station. Pero ibubuklat lang natin yan. Pag ganito. Ayan o. Sarap ng tama ng araw. Medyo iniingatan ko siya madumihan. Kasi ayoko nadudumihan yung mga gamit na ganito. Pero wala eh, pang outdoor kasi ito eh. So tanggapin na natin. Baka pwede naman linisin. Yan. Napakaganda ng pwesto natin. Ayun yung araw. Maghapon yan, papunta dito. Tutok na tutok sa ating solar panel. Tignan lang natin kung haabot siya. Tignan na lang, lalabas ko siya. Hindi masyadong abot. Bunat yung wire, baka may mapatid. Patong na natin siya dito sa upuan. Pero just in case na umulan, tatakpan na lang natin yan. Outlet para kung gusto natin dagdagan ng another external battery storage. Kumbaga kung 2,200 wattage siya, kumbaga pwede pa natin i-upgrade na mas mataas. Siguro pwede pang i-doble. Pero sobrang bigat na nun, hindi kakayanin natin camper van yun. Pag may malaki na tayong van. Tapos ito yung para doon sa panggagaling sa sasakyan, dito yung kinakabit. Tapos yung sa solar, ganito lang din. Bakit ayaw gumana? Kasi yan kasi yung wire na yan pang ano yan pang EB70 natin na Bluetti. Yun. Meron tayong na-harvest na 70. Ganyan, depende. The more na maliwanag, the more na sumisikat ang araw, mas lalong mas mabilis siyang mag-harvest ng solar energy. Bluetti AC200 Max itong gamit natin. Isa to sa mga malalaking power stations ng Bluetti. Unang kailangan gawin sa umaga ang maglaba. Ang sipag mo naman maglaba? Meron pa natira doon? Ito. Kasi pag doon sinampay yung mga damit, tabing dagat, malagkit yan. Makikisampay tayo na may sampayan. Yeah. Ganyan ka magsampay. Nakalabas yung ano, imbis na binabaliktad tsaka sinasampay. Dati baliktad ako magsampay. Pero ngayon, ganito ako magsampay. Bakit? Kasi kapag nakabaliktad,
syempre may mga alikabok, may mga insekto na tumatapo. Ngayon, kapag dumapo yun sa loob ng damit, pag sinuot mo yung damit, pwede kang mangati. Yes, Kasi totoo. rekta yung pinagdapuan ng mga insekto sa balat Katawan mo. mo. Ngayon, kahit dumikit sila dito sa labas, importante yung loob. Yes. Ganun. Galing. Shout out Kobe. Saan mo natutunan yun? Sa'yo. Sa akin na. At ang breakfast natin ngayon, sunny side up, fried rice, at longganisa. Siyempre, courtesy pa rin yan ng Camp Sitio Tangal. Thank you po. Anong klaseng luto ang pwede namin gawin po dyan? Sigang, ginatan. O, order din to diyan sa kabila eh. Hindi ka ba pwedeng bumili? Pwede po. Sarap po yan, pukpukin lang yan. Oh. Pati ito? Kinakain Opo, to? pukpukin lang yan. Bili tayo. Kailan pa po? Derunrulan shell. At dahil hindi naman namin alam kung paano lutuin to, ay tutulungan tayo ni Kuyang caretaker sa pagluluto. Bagong laruan yun, boya! Pangatlong drone natin. Ngayon ko pala magagamit. Pinadala sa atin to, sponsored ng Potensic. May magagamit na yung bago ngayon. Ang challenge ngayon, ay dahil nga first time kong gumamit ng ibang drone, ay aaralin ko pa to. Papali pa rin natin mamaya. Pero cute oh. Ang cute. Para akong nag-Nintendo Switch. Oo. PSP, parang ganun. O, tsaka yung ano ba niya? Yung handle niya. Ang sarap, ang haba. No? Anong mannerism ko kapag nagpapalipad ako ng drone? Mamunguso, tapos pati yung katawan. Pumipihit. Kumakagat pa sa labi, di ba? Pag sobrang ganda na ng shot. May sounds man. Oh. Di ba? Gumagano ako to. Mannerism ko yun eh. Wait. Wag mo akong kausapin. Teka lang. Ganun lang ang aking reaction palagi pag nagpapalipad. Pero kapag wala yung phone, tingnan niyo kung gano'n lang siya kaliit. Sige lang siya. Ang cute lang. Oo. Tapos yung mga joysticks niya, meron ding lagayan dito sa ilalim. Hindi mo maisip na hahaba siya ng gano'n, no? Potensic Atom drone. Yung modelo is Atom. Maraming modelo ng drone ang Potensic, pero yung pinadala sa atin is itong maliit lang. Kasi nga mas preferred ko nga yung maliit lang na drone kapag bumabiyahe. Kasi nga pag malaki, meron akong malaki dyan eh. Basta mapagkukumpara mo yung malaki sa maliit na drone kapag bumabiyahe ka. Less space, less bigat, mas mabilis i-charge. Ay, mayroong memory card. May kasama na. Wait, ito all goods. Ito na palagi dadaling ko. Subukan natin to, first flight. Potensic Atom drone. Kailangan niya ito nakalapag, hindi yung ganito. Kasi kapag nagpapalipad ako ng drone palagi, lagi kong hawak eh. Alright. Okay na. Kailangan siya nakalapag. Okay, game. First flight. Potensic Atom drone. Record. Ay, ang ganda ng kulay. Okay, game. Recording. Alright, iharap muna natin sa atin. Ay, ang ganda ng kulay. Buhay na buhay. Okay, game. Let's do it. My God, yung kulay, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Let's do the orbit shot. Tignan natin kung gaano kaswabe. Oh my God. Okay, angat. Okay. Orbit ulit. Medyo kailangan ko lang i-calibrate or i-set ng maayos yung kanyang mga controls kasi nga na-adjust naman yun eh. Hindi naman kailangan i-adjust. Makakasanayan mo pa rin kapag lagi mong ginagamit. Yung distance ko ngayon ay nasa 228.7 meters. Subukan natin, ilayo pa. Ang ganda ng kulay. Okay, so far ganyan yung kalayo. All goods na yan, masarap na yan panoorin eh. Okay, balik na natin. Hindi ko lang alam kung mayroong mga sports mode and cinematic mode to. Alamin ko. Ngayon, susubukan lang natin siyang paliparin. Swabe. Oh! Hand catch.
Op! Paano? Yun. Nag-enjoy ako. Okay. Gusto ko lang sabihin sa Potensic, maganda yung lipad ng drone ninyo. Sana, I hope you understand what I am saying here. I don't know if you're Filipinos or Singaporeans or Americans. Basta bahala na kayo mag-translate dito. Masaya. Natuwa ako kasi ang ganda ng performance ng drone. Akala ko mahihirapan akong gamitin, mahihirapan akong paliparin kasi nga bago siya sa atin. So far, yung experience ko sa pagpapalipad, syempre hindi ko naman maiwasang magkaroon ng comparison dito. Pero kaya kong ma-achieve at kayang ma-achieve ng Potensic Atom drone yung mga shots na madalas kong ginagawa. Yun ang mahalaga doon. Yung orbit shot, yung mga galing sa taas na bumababa na yumuyo ko, ganyan-ganyan. Nagagawa niya. Kailangan ko lang nang gamitin na to palagi. So from now on, ito na ang ipa-prioritize nating gamiting drone para masanay na ako. Expect nyo na yan, na simula ngayon, madalas nyo na makikita na lahat ng mga aerial shots natin is kuha dito sa Potensic Atom drone. Thank you! Magtatanghali na at kailangan na natin magluto ng ating tanghalian. Kailangan munang linisan yung mga shells na binili natin habang ang lahat ay busy na sa pagluluto ng ibang putahe. Hoy! Boom! Natatakot dyan. Yun. Yun. Ha! Nadali. Kuya, yun. Puro yun. Yun, wala nang laman na titira. Parang fiesta. Ang daming nireading pagkain ng Camp Sitio Tangal para sa atin. Yung mga bantay natin, mukhang nagugutom na rin. Come here. Ay, suplado. Bumalik ka dito. Ay, bumalik ka. Okay, pababalikin kita. Balik. Balik ka ngayon. Patras nga lang. Okay, lunchtime. Kasama natin ang pamilyang Camp Sitio Tangal. Sabay-sabay kami tatanghalian ngayon at nagluto at nag-prepare sila ng seafood para sa lahat. Na mayroon maraming tubig pala dito. Maraming salamat po sa nag-prepare po ng ating pagkain, na nagtulong-tulong na mag-prepare nung mga masasarap namin na tanghalian. Ano po ulit tawag dito, sir? Kiss and goodbye. Kiss and goodbye. Ikikiss mo siya and then goodbye na. Ikikiss. Ayun. And then goodbye na. So yan na. Ito na yung goodbye. Goodbye na siya. Goodbye. Hindi lang camping ang pwede natin gawin dito sa Camp Sitio Tangal. Pwede dito magkayak. Pero ang susubukan natin ngayon ay ang i-drive itong ATV at ang UTV na tinatawag. Paano to? Wait. Oh! Paano paanda rin to? Oh my God! Paano to? Mag-iikot-ikot tayo dito sa malawak na lupain na to. Kasi medyo trail daw yun. Ang bagal mo naman mag-drive. Gamit ang ATV at UTV na to, ay maiikot na natin ang buong property ng Camp Sitio Tangal. Ang lakas ng motor na to. At dahil nga hindi ako sanay mag-drive ng ganito, Wala naman ka. Yung kulay blue, lumipat dito. Ito tamang. Alagyan lang ni Kuya ng black. Kuya, natatawa siya sa sarili niya.
Nabili na tayo na Mitsubishi na. Yun na nag-drive ko. Yung baby ni Kuya yan, oh. Oh, binangga ko. Nabangga mo pa. Kuya, gusto mo ng XADV? Natapos naman natin ikutin ang 5 hectares na lupain. Pero talagang ano eh. Hindi ko matanggap at nahihiya lang talaga ako na naibangga ko yung motor. Kaya magpahinga na tayo. Alas 11 na ng gabi. Last na gabi na natin dito sa Camp Sitio Tangal. Dito yan sa Palawig, Zambales. Katatapos ko lang mag-transfers ng mga footages ko sa mga susunod natin ng mga episodes. Yung 3 araw na pagstay natin dito is ang experience ko na mas na-appreciate ko kasi given na yun na maganda talaga yung lugar. Sobrang tahimik. Mas mararamdaman mo talaga yung nature sa lugar na to. Hindi ko siya, campsite siya, pero natutuwa ako na mas binibigyan nila ng pagpapahalaga o mas kinikip nila yung lugar nila na potential siyang pwedeng gawing malaking resort talaga na pwedeng sumikat eh. Pero gusto ko yung heart nung mga nagpapatakbo nung campsite na to. Mahal nila yung nature. Ang goal nila is i-keep ito na as is na ganito. Yun ang unang-unang kong kinakatuwa talaga sa kanila. Meron silang pagmamahal sa kalikasan. Pangalawa, sobrang warm nila kaming tinanggap. Walang ilangan eh. Walang ilangan nangyari. Kasi dahil siguro alam nyo naman yan, pag one spirit lang talaga, kung pare-pareho yung mahal ang kalikasan at marunong kayong magpahalaga sa kalikasan, once nagkita-kita kayo, meron na agad kayong something in common eh. Kaya hindi na mahirap maghulihan ng loob, diba? Kasi same interest, same trip sa buhay, same ng tingin sa mga bagay-bagay. So same frequency. Eight hours na tulog. Sarap. Ngayong araw ay aabante na tayo. Lilipat na tayo ng lugar na kung saan tayo ulit magsistay. Isa na namang chapter ang isusulat ko sa libro ng mga experiences natin. Uusad na ulit ang ating van life. Maghahanap ulit tayo ng lugar na tutuluyan. Next episode ay kailugan naman tayo. Dito pa rin yan sa Zambales, sa Botolan. At babalikan din natin ang dagat kung saan doon nagsimula ang isang boy first time. San Felipe, Zambales. Babalik tayo ng Liuliwa Beach, Zambales.